Ayan, so nabalitaan nyo yung mangyayari bukas, April 8 ba? Ayan, lalong-lalo na sa Amerika. Ayan, so binabalita, tsaka maraming ang mga gumawa ng content nila sa YouTube regarding sa magiging solar eclipse. Ayan, so, pero hindi ko alam kung kita ba dito sa atin, pero sa kanila kasi, kitang-kita yung pagka-eclipse talaga. And maraming mga nagsasabing mga lingkod ng Diyos, sa bantayan daw natin itong magaganap na to kasi unprecedented siya. Ibig sabihin hindi pa siya nagaganap sa history ng mundo kasi parang parang nag-form siya kasi ng X or cross, 'di ba? So parang meron siyang significance para sa kanila. And siyempre tayo naman, alam naman natin 'di ba na sa Bible sinasabi na kapag malapit nang dumating ang Panginoon, there will be signs, 'di ba, sa kalangitan. Kaya kailangan mag-watch out lang tayo tsaka manalangin. Pero syempre, hindi naman natin dinedatean, nilalagyan ng date ang pagdating ng Panginoon, di ba? Kasi alam natin, kahit angels and even the Son of Man, hindi niya alam ang pagdating niya. Only the Father in heaven. Kumbaga parang sa kasal nga, di ba, ng mga Hudyo, ang tatay lang yung magsasabi kung ready na ang anak niya na magpakasal. So, yun din. And also, alarming din, ng mga nangyayari ngayon, 'di ba? Parang mangmang na lang or napaka-foolish, 'di ba? Nang magsabi na Kristiyano na matagal pang dumating ang Panginoon kasi nga ang dami ng mga changes na nangyayari. And even yung mundo, nagka-cry out sila, 'di ba? Na dumating na ang Panginoon, mag-end of the world na kasi habang tumatagal, itong mundo nga na 'to, hindi na siya livable. Kung may term na gano'n, 'di ba? Hindi na siya parang yung alam niyo 'yon, hindi na siya parang hindi na pang matagalan. 'Di ba? Kagaya ng init ngayon, 'di ba? Talagang inaarayan na natin yung init. And kung ikaw nga, 'di ba, kung halimbawa medyo sensitive ka, kailangan nowadays mag-pray ka na ng pang-aircon mo, 'di ba? Na kasi essential na siya sa bahay, 'di ba? Kaya manalangin na tayo na magkaroon na ng aircon sa bahay-bahay. And ngayon lang nangyari 'yan, 'di ba? Na naging issue and na ina-announce na. Dati, walang pasok kasi bagyo, ulan. Ngayon, nang ina-announce? Walang pasok sa sobrang init. Di ba? Dati walang ganyan. Nung panahon namin, walang ganyan. Di ba? Tapos, ang ginagawa ngayon, set A, set B na. Di ba? May mga ganyan na tayo sa school. Kaya, kumbaga parang ang nangyayari sa atin ngayon, hindi na talaga normal. Kasi nagpapahiwatig na ang Panginoon na malapit na talaga siyang dumating. And sabi nga ng Bible, di ba? Itong mundo na to, darating yung time, matutupok siya ng apoy at init, di ba? Kaya naman tayong mga Kristiyano at nakarinig na ng salita ng Diyos, kailangan maging ready na tayo. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, at any time, pwede nang dumating si Lord. Kaya maging ready ka. Ayan. So kung halimbawang may mga kasalanan pa tayo na dapat isuko sa Panginoon, suko na natin, di ba? And talagang ako nga rin yung mga prayer ko ngayon, talaga sinasabi ko kay Lord, gusto ko, yung parang gusto ko nang ma-achieve yung holy life talaga and righteous life. Nung mga nakaraan, nagjo-joke lang naman ako kay Ate Mer. Yung sabi ko sa kanya, alam mo ang English ng bida-bida, main character. Alam mo, main character yan. Pag gusto mong sosyalan, di ba? Alam mo, tas maya-maya, nirebuke niya ako, hindi lahat ng nasa mundo gagayahin natin. Lord, sorry po. Patawarin niyo po ako sa kasalanan ko. Talagang, sorry agad ako kay Lord. Kasi talagang, parang after nun, nang sinabi niya, parang binuhusan ako ng tubig na, oo nga, no, napaka-wordly na. Kasi parang minsan, nagiging regular na siya na salita natin. Kung ano yung salita ng mundo, na-apply na rin natin dito sa church, di ba? And sabi ko, parang inaano ko pa siya, nilalabanan ko pa siya. Gano'n na, yung mga kabataan ngayon, gano'n na parang sa part ko. Pero siya, hindi ko siya malabanan kasi parang sa part ko, sa isip-isip ko, tama naman, di ba? Bukod sa pagiging babae niya na laging tama, joke lang, na laging asawa, di ba? Kumbaga, tama rin naman. Talagang tama kasi nasa salita ng Diyos yun. Di ba? Yun talaga. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, oo nga, kailangan talaga magkaroon na kami ng banal tsaka matuwid na pamumuhay. And hinihikayat ko kayo na ipag-pray yun araw-araw. Alam niyo kung bakit? Kasi sa panahon natin talaga ngayon, napakahirap, ang difficult talaga
Kung hindi ka, halimbawa, magpapapuspos ng banal na spirito, ang hirap magpakabanal, magpakatuwid na Kristiyano. Kasi sa social media, di ba, ang dami mong nakikita, dami mong naririnig, dami mong nababasa. Kaya nai-infil, kumbaga parang nagkakaroon ng mga filthiness, di ba? Nagkakaroon ng mga dumi. Yung isip natin, di ba, yung mata natin, yung tenga natin. Kaya kung ikaw, bilang Kristiyano, magpe-pray ka talaga na, Lord, tulungan mo po ako na mabuhay. Gusto ko pong pagdating mo, marapture ako, kasama ako. 'Di ba? Kaya kung ano man, kaya narinig ko yun kay Ate Beck na lahat ng area ng buhay niya, pinagpe-pray niya, Lord, patawarin niyo po ako sa kasalanan ng aking isip, sa mga mali kong naisip, sa kasalanan ng tenga, sa mali kong narinig, sa mga chismis, sa mata ko, sa mga mali kong nakita, sa bibig ko, sa mga mali kong sinabi, sa puso ko, sa mga mali kong naramdaman, sa mga kamay at paa ko, sa mga maling kinilos ko. Di ba? And ilan sa atin yung mga nagpe-pray pa ng ganun. Yung araw-araw, di ba, nagre-repent, nagsisisi sa mga kasalanan. And minsan kasi, di ba, hindi ka aware na minsan nagkakasala ka pala, 'di ba? Sa isip pa nga lang eh. Ako araw-araw talaga gusto ko lagi umaga, gabi ginagawa ko 'yon. Kasi minsan may mga pagkakataon, 'di ba? Hindi mo nga sinasabi pero nasa isip naman, pangit ng kilay nyo, 'di ba? Ang pangit ng gupit nyo, 'di ba? Hindi mo sinasabi pero sa isip mo, 'di ba? Talaga nagkakasala ka. 'Di ba? Hindi mo sinusunggaban yung magandang babae, 'di ba? Hindi mo niyayakap agad, pero sa isip mo, hinuhubaran mo na. So, makasalanan pa rin itong isip na to. Kaya kinakailangan, hinihingi pa rin siya talaga ng tawad sa Panginoon araw-araw. Amen? Amen? Amen. Kasi yun nga, kailangan ipaalala to sa atin kasi minsan, nakakalimot nga tayo. And nung mga nakaraan, parang ang nasa-sense ko in my spirit, di ba? In my heart, talaga na minsan may mga Kristiyano na nahihirapan nowadays. Kasi syempre, nakakapagod na nga yung mundo, di ba? And at the same time, may mga problema pa tayo at suliranin individually, personally. Kaya ngayon, ang pag-aaralan natin, yung makakatulong sa bawat isa sa atin at mareremind tayo na kung gaano ka-amazing itong bagay na to. Kaya ang title natin for today is Amazing Grace. Sabi nyo nga, Amazing Grace. Kung tutuusin, parang gas-gas na siya na preaching. Actually, kapag nag-search kayo sa Google, napakaraming preaching about Amazing Grace. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kaya siya naging amazing, 'di ba? Kaya siya ang dami na preaching patungkol sa kanya kasi yan talaga ang nangyari sa atin. 'Di ba? Nakita niyo naman at narinig, 'di ba, yung binasa ni Mira kanina, yung sa scripture reading, kung gaano tayo tinubos, 'di ba, ng Diyos. Yung biyaya niya, sobrang dapat pinagpapasalamat. Tas meron pa nga akong nabasa na bakit daw amazing yung Amazing Grace. And malalaman nyo yan sa mga susunod na panahon. By faith, mapag-aralan po natin. And itong araw na to, 4 lang yung mga i-share ko sa inyo na dapat nating i-consider when it comes sa Amazing Grace. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Ayan. Tsaka minsan, ito nga, kailangan din natin itong ipaalala kasi minsan di tayo nagiging thankful. Di ba? Kagaya kanina, kumanta tayo ng Amazing Grace. Kayo ba, nung kumakanta kayo, ano ang nasa isip nyo? Yung singer ba? Yung kumakanta? O yung ulam nyo pag uwi nyo? Diba? Yung katabi nyo, iniisip nyo? Pag kinakanta natin yung Amazing Grace, naaalala natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Diba? And naaalala natin paano tayong pinatawad ng Diyos, diba? Kung paano siyang nagbigay ng buhay sa atin. Kasi minsan, sa sobrang normal na niya, sa sobrang usual na lang kasi, di ba, parang nagiging religion na lang. And sabi nga, ang Christianismo daw, o yung pagiging Christian natin, minsan binabrandan siya ng mga tao na religion of grace. Kasi nga naman, panay biyaya, di ba, ang mga tinatapik, di ba, na which is, totoo naman talaga. Di ba, na sa pamamagitan kasi ng grace, doon tayo naligtas. And also, maraming mga kanta ang lumabas sa kanya, iba't iba. Di ba? Iba't ibang mga version pa nga. Amazing Grace. Di ba? Hymnal. Meron naman modern, yung Amazing Grace, how sweet the sound. Tapos may mga Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Di ba? May mga nag-rap ng ganun. May mga nag-rap pa. Tapos may mga metal. Amazing Grace. Pero hindi natin tanggap yun, syempre. Kasi alam naman natin, magme-metallic ka ba sa langit? Di ba?
Hindi, hindi yung ano. Kumbaga, although may mga inimbento na patungkol doon, hindi naman lahat. Pero yun nga, kaya siya, di ba, ang daming mga nagawa patungkol sa kanya. Kasi talagang, how sweet the sound. Sobrang ang sarap sa pandinig ng Amazing Grace. Parang kumbaga, parang katumbas kasi siya o higit pa. 'Di ba? Doon sa mga naririnig natin na Althea, yung kinain mo, libre ko na 'yan. 'Di ba? Shaina, yung subject mo uno ka, 'di ba? 'Di ba yung mga ganong balita, how sweet the sound siya sa tenga, 'di ba? Ang saya pakinggan, 'di ba? Mama at papa mo, bati na. Ay, ang saya pakinggan. 'Di ba? Ganon din ang Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Bakit? That save a wretch like me. Gaya ng sinasabi kanina ni Bea sa Sunday School, limited lang ang oras niya, kailangan 3 hours siya kasi may crying moment pa siya. 'Di ba? Totoo 'yon. 'Di ba na tayo, yung lahat tayo dito, ligtas by grace. 'Di ba? Walang ni isa na maipagmamalaki ang bawat isa sa atin. Mamaya may mga realization tayo tungkol sa grace ng Panginoon na baka minsan nakakalimutan natin. And sa sobrang thankful ang mga tao sa Kanya. Alam nyo ba ang mga churches, pinapangalan doon sa grace na yon, doon sa pangalan. Halimbawa, yung parang dito sa church na to, Grace Baptist Church. Pagtawid mo ng kanto, may Grace Episcopal Church. Tapos pagtawid mo doon, Grace Pentecostal Church. Panay Grace. Di ba? Grace Presbyterian Church. Lahat ng mga churches gusto ang ipangalan sa church nila, Grace. Di ba? Grace Church. Ayun, alam nyo ba, ang mga magulang ganun din. Di ba? Sa sobrang thankful nila sa Panginoon and amazed na amazed sila sa Grace, talagang pinangalan, Grace. Mary Grace, di ba? Ano pa bang mga sample ng Lady Grace? Ayan, kung ano mga Precious Grace, ayan, basta may Grace. Kasi sobrang thankful nila. Okay? Kaya pag nag-NBI, ayan, may hit. kasi ang daming mga Mary Grace, di ba? Pero yun nga, sa sobrang common nga kasi ng word na grace, marami mga nine-neglect na lang o kaya naman tinitake for granted na lang. Pero ibahin nyo si Apostle Paul. Si Apostle Paul kasi, proud niya na sinasabi, di ba, sa mga sulat niya, na by the grace of God, I am what I am. Talagang pinagmamalaki niya na sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ganto, ganyan, ganyan. And in fact, sa kanya nga nanggaling, di ba, yung sikat na verse, na my grace is sufficient for you. For my power is made perfect for weakness, di ba? Na tuwing nanghihina tayo, yun ang kino-quote natin, di ba? Kapag tayo may nararanasan, yun ang kino-quote natin. Kapag tayo may trouble, di ba, yun ang kino-quote natin. Kasi sobrang thankful tayo sa biyaya ng Diyos. And in fact, alam nyo ba, kaninang umaga, nung pagkagising mo, alam mo kung ano yon? Biyaya ng Diyos. Grace of God. Amen? Bakit? Karapat-dapat ka bang gumising? Hindi. Dapat nasa punerarya ka na. Sa lahat ng mga pinaggagawa mo, kabalbalan, kalokohan, kasalanan mo. Di ba? Hindi mo lang ako rin. Di ba? Lahat tayo. Pero because of the grace of God, nagising ka pa ngayon. Amen? Amen? Amen. Ang daming dumating, di ba, na mga problema sa buhay natin. 2020, pumutok ang taal. Shoo! Di ba? May mga ashfall. O, tayo naman, face mask. Yung iba, shades. Pagdating ng March 2020, sarado ang lahat because of the COVID 2020, di ba? COVID-19 pala. COVID 2020. COVID-19. Kasi nga, 2019 siya talaga lumabas. Di ba? And after nun, ang daming mga nangyari. Di ba? Pero salamat sa Diyos. Ikaw, andito ka pa rin. That is, bakit? Because of the grace of God. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, dapat pasalamat tayo. Di ba? Sobrang thankful tayo. Kaya sa tuwing kinakanta, Amazing Grace, di ba? Dapat talagang tinutudo mo. Amen! Di ba? Pag sa mga susunod, kakantahin din natin yung mga Grace is Enough, Saving Grace. Di ba? Talagang dapat pasalamat ka doon. Okay? And ngayon, meron tayong tinatawag nga na problem of misbelief. Alam niyo kung ano yon? Yung sa sobrang kino-quote na siya ng maraming mga tao, meron na tayong misbelief patungkol sa kanya. Iba na yung nagiging pananaw natin sa grace na ito. And minsan pa nga, ang pag sinabing grace, di ba, yan yung ginagawang lisensya ng mga tao para magkasala, para ulit-ulitin
yung kasalanan nila. Sabi naman sa Romans, alam na alam pa, di ba? Na kapag yung sin nag-a-abound, mag-a-abound din yung grace. Hindi ganon. Ang grace, talagang empowerment siya ng Panginoon para hindi ka na magkasala. And sabi nga dito ng isang quote, because we do not fully understand who we are in the sight of God, we misbelieve in God's grace. Ito medyo marami kayong word na makikita dyan o mga sentence. Medyo kasi, kinuha ko yan kay Pritchard. Ayan, so isa siyang preacher, kaya nga Pritchard. Ayan. So parang medyo theological lang kasi yung mga term niya, kaya nilagay ko na lang din dyan. Okay? And sabi nga dito, meron tayong 4 na bagay na pag-aaralan and i-consider ngayong umaga na to tungkol sa doctrine of grace. Kaya parang theology nga siya kasi tungkol nga sa doktrina. Una, ayan, ano nga ba yung grace? Una, para mas maintindihan natin, meron kasi tayong tinatawag na the need for grace o yung kinakailangang, yung kailangan natin ng biyaya. Okay, sabi mo nga sa sarili mo, kailangan ko ng biyaya. Ngayon, bakit kailangan natin ng biyaya na yan? Why we need grace? Why do we need grace? God's grace. Kasi all men and all women are by nature spiritually dead and separated from God. So again, bakit daw kailangan natin ng biyaya? Bakit natin kailangan ng grace? Kasi lahat ng tao, lalaki at babae, patay at hiwalay sa Diyos. Okay, sabi ng Ephesians 2:1-3, as for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live, sabi dyan, when you follow the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient, all of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature objects of wrath. Kaya yung verse na yan, matindi, di ba? Ang sinasabi patungkol sa atin. Ang sinasabi niya patungkol sa atin na without the grace of God, ganito tayo. Una, you were dead. Patay ka. Di ba? Meron ba kayong nakitang patay na may pag-asa pa, nakapagtrabaho pa, nakainom pa, walkathon, di ba? Nagawa niya lahat ng mga pangarap niya. Di ba, pag patay, ibig sabihin, wala nang pag-asa. Wala nang magagawa. Ganyan tayo noon. Nung wala pa tayo sa biyaya ng Diyos. Tayo ay mga patay. Pangalawa, you were enslaved. Mga alipin. Ibig sabihin, alipin ng kasalanan, alipin ng adiksyon, alipin ng pagmumura, lahat ng mga uri ng kasalanan. And you were under the wrath of God. Ibig sabihin, subject ka. Diba? Ikaw ay recipient ng galit ng Diyos. Sipin nyo maigi, ang galit ba ng Diyos, kaya nyong i-bear, kaya nyong kunin, dalhin? Diba? Ang sagot, hindi. Kasi pag nagalit ang Diyos, lahat galit eh. Galit ang kalikasan, galit ang Mother Earth, galit ang alon, galit ang lahat, apoy. Diba? Kaya ang hirap kalabanin ng Diyos. Pero sinasabi ni Paul dyan na nung wala pa tayo sa biyaya ng Diyos, yan yung kalagayan natin. Pero praise God, bakit? Because of God's grace, mamaya, malalaman nyo kung ano yung nangyari sa atin. And dito, sa the need of grace, meron kasing tinatawag ang mga tao na cool part of hell. Alam nyo yon? Na may mga tao naniniwala na sila, pwede naman silang pumunta ng langit, pero dahil medyo masama sila, doon sila sa impyerno. Pero, doon sa medyo malamig na side, na part. Pero ang tanong, may ganun bang part sa impyerno? Wala. Kasi ang impyerno, mainit talaga, nag-aalab ang apoy, walang hanggan ng mga pahirap. Diba? Kaya, there is no such thing as the cool part of hell. Napipiliin mo, ay doon na lang ako. And ganun din, yung sa mga paniniwala nating Katoliko noon, na di ba, langit, impyerno, ano yung gitna? Yan, purgatorio, wala na pong ganun. Di ba? Kasi nung namatay si Jesus, nabuhay na mag-uli, wala na. Tinanggal na yung purgatorio na yon. Lahat ng mga namatay para sa Diyos, dinala na ng Panginoon sa presensya ng Panginoon, ng Diyos. Di ba? Kaya yun lang, langit at impyerno lang ang pipilian. Huwag mong lagyan ng compartment o apartment, di ba? Na kasi ako, medyo, alam ko naman, medyo Kristiyano ako, pero medyo may kasalanan pa ako eh. Kaya
kung mapupunta akong impyerno, request ko na lang kay Lord dun sa medyo may aircon para may cool part. So, hindi mo pwedeng i-request yun kasi ang impyerno ay impyerno. Kaya nga sabi dito, I dare say that many of us think that we are not so bad after all. Sabi, left to our own devices, we'd go to the cool part of hell and to the very bad sinners would get the hot parts. At ito pa, matindi pa yung mga sinasabi natin. Bakit? Kasi tayo minsan, ang sinasabi natin, ako medyo makasalanan lang ako eh. Kaya doon nga ako sa cool part ng hell. Doon sa yung mga hot part, yan, yung mga ngalunya, yung mga rapist na yan, doon sila. Di ba? Pero yun nga, mali tayo sa kaisipan na yon. Sabi, there is something in us that causes us to think we're basically good at heart. It's easy to think that way, especially when you consider how many murderers and rapists are running loose in the world. Pero sabi, we are certainly not as bad as they are. Pero are we? Sabi, and we hope God thinks the same way we do. At wish natin, ganun din ang kaisipan ng Diyos. Kaya di ba minsan tayo rin, ako rin, nadanas ko na yon nung mga bago-bago pa akong Christian. Pag humihingi ako ng sorry kay Lord, parang ang yabang ko na, basta ako, papatawarin ako ni Lord kasi hindi naman ako singlala niya eh. Di ba? Ako, kaya ko pang mag-song lead kasi ako, ito lang yung kasalanan ko, hindi kagaya niya. Di ba? Pero sa paningin ng Diyos, ang kasalanan ay kasalanan. Di ba? Ang pagnanakaw ng piso at pagnanakaw ng 1,000,000, parehas lang yon. Di ba? Yung panloloko mo sa girlfriend mo noon, panloloko mo sa asawa mo na ngayon, same lang yon. Di ba? Hindi yung, light lang yon, girlfriend ko pa lang siya eh. Di ba? Iba na sa kasi pare-parehas yan. Sabi nyo nga, pare-parehas. And sabi nga, that is wrong. Sabi, the Bible says that apart from grace, the whole human race and each one of us is individually and spiritually dead. Ayan, in rebellion against God and under God's judgment, guilty, unclean, worthy of eternal damnation. Sabi nga, we are not simply unworthy of heaven, apart from God's grace, we are entirely worthy of hell. Kaya imagine niyo mga kapatid, lahat ng mga kasalanan nyo na nagawa, magmula ngayon o kaya kahapon hanggang pababa nung isinilang kayo. Ngayon, i-judge kayo ng Panginoon according sa 10 Commandments, sa kanyang mga batas o sa kanyang mga utos. Kayo mismo ang sumagot, heaven o hell? Saka pupunta, heaven o hell? Kung itatapat ka sa 10 utos ng Diyos. Ano yung 10 utos ng Diyos? Kunwari, sample, honor your father and your mother. Althea, nasagot mo na si nanay? Sagot? Ay, perfect. Nasagot mo? Oo, nasagot na. Minsan, pa simple. Minsan, ikaw, Gabi, nagsinungaling ka na? Diba? So, lahat tayo, taas ang kamay ng nakaranas na magsinungaling. Diba? Ngayon, kung itatapat natin yun sa 10 utos ng Diyos, gagamitin ng Diyos yung utos niya, guilty or not? Guilty, no? Kaya, kung guilty tayo sa isa pa lang na utos ng Diyos, wala na, hindi na tayo aakyat ng langit. Di ba? Kasi ang kailangan sa langit, di ba, perfect ka dapat. Pero, salamat sa Diyos kasi nagbaba pa siya ng pangalawa na pwedeng pumunta ng langit. Isa perfect, pero yung isa forgiven. Di ba? By the grace of God, pinatawad. Naintindihan? Pero actually, lahat tayo, we are entirely worthy of hell. Amen? Pakinggan nyo itong maigi para pag may mga nagtanong sa inyo tungkol sa grace, masasagot nyo, alam nyo. Bakit ka thankful sa grace? Kasi you are worthy of hell. Pero binigyan ka ng Panginoon ng biyaya. Kaya dito, sabi nga dito, this is what God says about you and me. At sa asawa mo, sa mga anak mo, sa lolo mo, sa mga uncle mo, sa tita-tito mo, kahit sa kapitbahay mo, mga kaibigan, kaklase at mga business associates. Lahat tayo worthy of hell. Lahat tayo sa impyerno pupunta.
At ito pa, yung sinasabi, matindi rin to, yung sinabi ng preacher. Sabi niya, kapag daw ang tao walang Diyos, ano siya, halimaw siya. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha bang halimaw yan? So, hindi na, di ba? Kasi by the grace of God, niligtas na siya ni Lord. Pero alam nyo ba, ang tao, kung wala ang Diyos, para siyang halimaw. Di ba? Halimaw, grabe ka naman, pastor. O, hindi ako nagsabi niyan, ha? yung pinanggalingan. Si Lord. Di ba? Talagang ang Bible, kapag daw wala ang Diyos sa atin, halimaw tayo. Di ba? Kaya pansinin mo yung yung mga, tawag doon, yung mga sa pamilya. Di ba? Pag nag-aaway-away, hey! Animal ka talaga. Di ba? Hindi mo lang masabi, pero, aso ka talaga, di ba? Pag nagkakasamaan ng loob, kung ano-anong mga hayop ang mga tinatawag, di ba? Pusa ka talaga. Mga aso, mukha kang aso, di ba? Kasi nga, man without God is a beast. Di ba? Tsaka yun nga, yung parang, di ba, may mga, yung nagalit kay Pacquiao noon, na sabi niya, buti pa daw ang mga aso, alam nila kung lalaki sila o babae sila. Di ba? Ang tao ngayon, di alam kung ano ba sila, lalaki ba sila, babae sila. Kasi nga, man without God is beast. Di ba? Halimaw. Halimaw sa pag-uugali. Halimaw sa mga di ba? Parang, grabe, pastor, ang tindi naman. Yun talaga, matindi. Matindi talaga. Kaya nga sabi, let me say that again clearly, not only are you undeserving of heaven, you are completely deserving of hell. Your good works, your kind deeds, your charitable giving, your acts of kindness, when contemplated by a holy God, are nothing more than filthy rags in His eyes. Di ba? Kahit sabihin mo pa, ano pa mga na-achieve mo, ikaw ay marumi pa rin sa harapan ng Panginoon kumpara sa banal na Diyos. Kaya nga dito, sa ating nation, o kaya naman sa iba't ibang mga lugar, anumang mga achievement, di ba, ang maabot ng mga tao, still, kung wala ang Diyos, baliwala ang lahat ng yon. Tayo pa rin ay marumi, tayo pa rin ay walang halaga, walang saysay ang buhay natin. Kaya nga, ito pala, siya pala yung nagsabi, si Whittaker Chambers, man without God is a beast, and never more beastly than when he is most intelligent about his beastliness. Meron akong mga nabasa noon, article lang. Kaya naman daw nag-conclude lang naman si Charles Darwin na galing sa unggoy kasi ang tao, kasi nga because of the pag-uugali, because of the attitude, 'di ba? Pero imagine niyo parang i-remind niyo sa mga sarili niyo yung mga ginawa ng Diyos sa atin. 'Di ba? Talaga namang mapapatunayan namang totoo 'yon. Kasi nga dati grabe ka 'di ba? 'Di ba nung 2023 naalala niyo 'yon na every Sunday may nagte-testimony dito. 'Di ba? Tapos may mga nagte-testimony talaga sila sa kanila na nung wala pa si Lord sa kanila, ang maldita talaga nila. 'Di ba? Ang maldito nila. 'Di ba? Hawak nila bote ng beer. 'Di ba? Hawak tag doon? Baraha, 'di ba? Sorry, hindi ko na alam. Baraha, 'di ba? Yung hawak nila, mga ganon. 'Di ba? Kumbaga parang lahat tayo dumaan sa ganon. 'Di ba? Na hindi lang natin alam. 'Di ba? Tao tayo, pero yung pag-uugali natin, masahol pa sa wag niyo na sabihin. 'Di ba? Kaya ganon. Gusto kong ipakita sa inyo, kaya natin kailangan ng grace kasi ganon yung kalagayan natin. And sabi nga, yung Holocaust daw, 'di ba lumabas yung Schindler's List noon, ang mga gumawa daw kasi nung time na yon ay may mga Christian heritage pa. Isipin niyo yun na involved ang mga Kristiyano sa pagpatay sa mga kumbaga parang Hudyo. 'Di ba? Parang isipin niyo maigi, ganun. 'Di ba? Kaya nga si Pastor Bong Saking lagi niya pinapatamaan yung CCF, 'di ba? Yung mga miyembro niya doon. Huwag na tayo lumayo. Sabi niya gano'n. Dito pa lang sa atin, 'di ba? Pagdating ng elevator, nag-uunahan. CR hindi binubuhusan, 'di ba? Mga talagang ginaganon niya. 'Di ba? Kasi without the grace of God, kapag wala ang gaya ng Diyos, ganun tayo, ganun ang lagay natin. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kailangan natin ng grace ni Lord. Sabi mo, kailangan mo ng grace ni Lord.
Kaya sino sa inyo na may problema? Pastor, yung tatay ko eh. Alam mo kapatid, kailangan niya ng biyaya ng Diyos. Kaya kailangan, sharean mo siya. Di ba? Mama ko, pastor, hindi maawat. Talaga naman. Kailangan niya ng biyaya ng Diyos. Amen? Kaya tayo may mga nirereklamo sa buhay, sa pamilya natin, kasi sila mismo, kailangan nila ng biyaya ng Diyos. Kaya dapat nga, tayo rin mismo, pinapakitaan natin sila ng biyaya ng Diyos. Hindi ka agad-agad nagagalit. Di ba? Paano ba? Lasing ka ng lasing. Di ka gumaya sa akin, Christian ako. Sabihin sa'yo ganun ba? Christian, nakaka-bless ha? Baka ganun. Dapat talaga na yung biyaya, sinishare din natin sa kanila. Di ba? Na kahit ganun, tratuhin mo pa rin mabuti. Di ba? Wag mo sabihin siga, di ba? Daanin mo sa maayos. Alam mo, ito may PowerPoint ako. Ito ang nangyayari sa mga atay na mga naglalasing. Ito naman ang nangyayari sa mga baga na mga nagsisigarilyo. Ito ang mangyayari. Tapos sa dulo, ipakita mo kapag ang mangyayari sa mga hindi nagsisisi sa kasalanan. 'Di ba? Pakita mo yung impyerno. 'Di ba? Kasi tayo kaya lang naman tayo nagbago. Kasi bakit? May nag-extend ng grace sa atin. 'Di ba? Hindi tayo ginudge agad, 'di ba? Kundi shineran tayo ng salita ng Diyos. And for your information, ako talaga naligtas ako because of alphabet of God's love. 'Di ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ako naligtas doon sa isang church ng lola ko na sinasabi, "Nice, si Himmler nagmumura." Ang naisip ko lang doon ay hindi ako karapat-dapat dito sa church na 'to. Kaya sana, 'di ba, tayo nag-extend tayo ng biyaya din ng Diyos sa mga tao para malaman nila na ay ganun pala ang Diyos, mapagbiyaya. Amen? Di ba? Na kahit ganun yung nanay mo, binubunga, hindi ka na naman nagugas ng plato! Hindi ka na naman pakita mo na, ito na po. Ma, okay na tapos maya-maya, pag bad trip, masahihin mo. Di ba? Kaya lang naman tayo nagkakaroon ng pagtatalo. Tayo rin, galing ako dyan. Di ba? Ganun din. Di ba? Nakikipagbatuhan tayo ng plato. Di ba? Pero hindi ganun. Ang biyaya ng Diyos, kinakailangan, sinishare siya. Amen? Amen. Kaya alam nyo, sabi nga, we desperately need God's grace because we are not as good as we think we are. And in fact, we are much worse than we dare to admit. Kaya alam nyo, minsan, ako, tawag doon, halimbawa, kahit nga sa atin na Di ba, minsan, kami ni Ate Mer, kaming mga pastor, nagugulat kami. Di ba, nagawa niya yun? Totoo? Grabe. Di ba? Kasi akala mo, yung parang pag, kunwari, tingin mo, ang ayos. Mukha namang pogi. Mukha namang maganda. Pero pag nakita mo, pag mo pala, nalaman, alam niyo po niyo, ay, ganun pa. Talaga. Pag nalaman mo kung ano yung mga pinagagagawa, parang mapapaisip ka, ganun talaga. Grabe. Di ba? Yung parang, ayaw mo nang maging kaibigan Parang dyan pa lang sa pinto, itataboy mo na, makasalanan ka. Di ba? Pero kapag naalala mo, na sobrang kailangan talaga natin ng grace, at yung grace ang magbabago sa kanila, sa Panginoon, di ba? Yun. Yung magiging considerate ka rin at the same time. Hindi mo lang sila huhusgahan, papag-pray mo rin sila. And also, alam niya si Billy Graham nga, hindi ko lang nailagay yung niya, meron ako nabasa na sinasabi niya noon, paman, na pag daw siya, makinig kayo maigi pag pumunta daw siya ng langit, hindi niya daw hihilingin sa Panginoon ang justice. Ang hihilingin niya, pag humarap siya sa Panginoon, ay mercy and grace. Bakit? Kasi siya mismo, alam niya na hindi siya karapat-dapat doon sa kalangitan. Billy Graham na yun, na nagpanalo ng maraming kaluluwa, milyon-milyon. Pero ganon yung iniisip. Pero, think about yourself. Isipin niyo yung maigi yung mga sarili ninyo. Kapag kayo, lumapit kayo sa Diyos, ano ang hihilingin niyo talaga? Justice ba o mercy and grace? Diba? Tayo daw, kapag dumating na tayo sa punto na humarap tayo sa Diyos, yun ang hilingin natin. Kasi kung justice lang, wala kang mahihita. Talagang i-reject ka sa kalangitan. Pero ngayon,
ito yung tanong ko sa inyo. Kapag ikaw humihiling ka ng grace, tama? Taas ang kamay ng hihiling ng mercy tsaka grace pagdating ng Panginoon. Tsaka pagdating niya sa presensya ng Panginoon. Taas niyo, huwag kayong mahiya. Ayan, yan kayo, di ba? Yan, bawat isa sa atin. Pero, may tanong dito, bakit daw, kapag sa ibang tao, ang lagi nating sigaw, justice? Di ba? Kumbaga kung iisipin natin, lahat naman tayo ay kinakailangan, di ba, ay recipient ng grace. Lahat naman tayo, 'di ba, maliligtas lang sa pamamagitan ng grace. 'Di ba? Minsan may mga pagkakataon, 'di ba? Ako sa mga DNA ko rin. Minsan may mga DNA tayo dito, 'di ba? Pero bakit minsan pag gumaganap na ulit yung DNA, parang ang naaalala mo sa kanya yung kasalanang ginawa niya. 'Di ba? Which is parang kung halimbawa, kung aayusin natin yung pag-uugali natin, 'di ba dapat dahil ikaw grace yung naranasan mo, grace din yung ipakita mo sa kanya. Halimbawa, kakanta na siya, makikanta ka na rin. Di ba? Kumbaga parang hindi na, mahalaga sa'yo kung ano yung nagawa niya noong nakaraan. Kasi napagbayaran na nga niya, di ba? Talagang DNA na siya for several months. Tapos ikaw pa rin ang iniisip mo, hindi ako kakanta. Di ba? Kaya pag may mga ganon, alam niya ang sagot ko dyan, kapag may mga, kunwari, etong month kasi ang daming ganon, di ba? Yung parang, praise God, ako masayang-masaya ako na nakabalik sila sa paglilingkod. Pero may mga hindi masaya, dapat 1 year yan. Dapat 2 years DA yan. Di ba? Dapat 3 years. Di ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, kapag yung kasalanan niya, o kaya naman naging downfall niya, nangyari sa'yo, anong isisigaw mo? Justice, mercy, or grace? Di ba? So, kailangan maintindihan natin itong bagay na to, na minsan tayo, pag lumalapit tayo, Lord, maawa ka naman, sige na, parang awa mo na. Pero pag yung ugali natin sa iba, ang lupit, no? Naintindihan niyo? Ito, medyo nagpe-preach na ako nito, ha? Kaya dapat, kung grace yung naranasan natin, grace din ang, ipamalas natin. Amen? Kaya minsan, di ba, parang ikaw, gusto mo naman maramdaman yung presence ni Lord, pero ano yung dahilan kung bakit hindi mo maramdaman? May bumabara. Yung pwedeng offended ka sa Kanya, naalala mo lagi yung ginawa niya, bitter ka, di ba, unforgiveness. Kaya pag may mga ganon, basta sa mga ganong bagay, solido ang ko doon, ang prinsipyo ko doon, na kapag ikaw, meron ka pa rin nakikita sa kapwa mo na mali, ganyan-ganyan, minsan hindi lang siya yung may mali, kundi ikaw rin. May mali na sa pagtingin mo, di ba? May mali na sa... Pero again, para naman doon sa mga gumawa ng kabalbalan, wag mo rin tong gamitin, itong sinasabi ko sa iyo para, sa inyo, para ipang-justify or what. Naintindihan nyo yung sinasabi ko? Medyo paano-ano lang, pero sana nagigets nyo yung point. Amen? Kasi we all need grace. Amen. Amen. Kasi, yun nga, sabi nga rin ni Periston, ang term niya dito yung parang, Lord, gusto ko pumunta sa langit pero ilayo mo siya dun sa banda. Gusto ko, Lord, close tayo pero si God dun siya, medyo dun sa outer court ng heaven. Di ba? Parang, uyoko, yung mga hindi maka-close, yung mga ayaw mo. Di ba? Naintindihan? Kaya dito, parang mas mag-isip tayo maigi. Di ba? Na ako ba ay may mga ganon? Naintindihan? Pero dapat, masettle yan, yung bagay na yan. Okay? Pangalawa naman, the meaning of grace. Una, the need of grace. Pangalawa, ano ba ang meaning ng grace? Sabi ng Ephesians 2:4-5, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Ayan. So, yan ang meaning ng grace. Kaya dyan sa verse natin, may makikita ko yan, 3 napakasarap na pakinggan na word. Yan yung love, mercy, tsaka grace. Pero ano nga bang ibig sabihin ng 3 na yan? Love, yan daw yung nag-push kay Lord para dumating dito, para i-reach out tayo na mga creatures niya in His benevolence. Kaya siya dumating dito because of His love. Mercy naman, mercy is God withholding punishment. Yun daw ang awa ng Diyos. Na ikaw dapat kang parusahan. Pero,
hinold back niya. Yan ang mercy. Samantalang ang grace is the unmerited favor of God. 'Di ba? Yan, grace, ito yung hindi karapat-dapat sa'yo, pero binigay sa'yo. Naintindihan? Kaya nga pag tinanong ko kayo isa-isa, karapat-dapat ba sa'yo si Jesus? Bagay ba si Jesus sa'yo? Ang sagot, hindi. Kasi ikaw makasalanan ka, tayo makasalanan tayo. Si Jesus perfect siya, pero binigay sa'yo. 'Di ba? Binigay para in behalf mo, 'di ba? Siya yung magbayad ng mga kasalanan natin. Actually, hindi. Pero binigay. Yan ang grace. Ibig sabihin, unmerited favor of God. Kaya kung titignan, parang ganito daw yan. Ang love ng Diyos, para siyang reservoir ng water, tapos yung mercy, yun yung river na dumadaloy, tapos yung torrent, yung grace, yung bumubuho sa'yo. Di ba? Hindi ko alam kung sino na yung naka-experience sa inyo nung yung parang sa falls. Di ba? Yung parang, ang sarap lang tignan, pero mas masarap pala kapag yung mismong, yung alon, parang ang minamasahe, di ba? Ay, sarap! Ganon. Ganon daw yung torrent ng grace. Yung lahat ng pag-ibig na yon ibubuhos sa'yo. Kaya nga minsan, kagaya ng sinasabi ni Grace kanina, hindi mo makontain. Di ba? Kasi ito lang yung lalagyan mo, tapos yun yung ibubuhos sa'yo. Ay, ano ba sabi ko? Kaya hindi mo makontain, pero yun ibubuhos sa'yo, di ba? Yun yung grace na tinatawag. Naintindihan? Kaya nga sabi dito, sa verses na ito, these two verses offer three words which answer the desperate state of mankind. Di ba? Yang tatlo na yan, love, mercy, and grace, yan daw ang talagang kailangan ng mga tao ngayon. Actually, hindi nga kailangan ng tao ng yaman eh. Oo, maganda may yaman ka, pero hindi yan yung pinaka-main na kailangan niya. 'Di ba? Hindi rin mga damit, hindi rin kasikatan. Ang kailangan ng tao, love, mercy, tsaka grace. 'Di ba? Kaya ano yung kanta ng Collingsworth? Just a little bit of love and yung mabilis, yung mabulol-bulol yung choir. 'Di ba? Yan ang kailangan ng mga tao. Kaya minsan kapag tinatanong mo yung sarili mo, anong i-share ko sa kanila? Ano yung ibabahagi ko? Mag-outreach kami. Yan dapat. Love, mercy, at saka grace. And sabi nga, mercy is God not giving us what we deserve. Yan yung judgment. And grace is God giving us what we don't deserve. Salvation. Tapos alam niyo ba, ang grace pala, it never goes up. Sabi, it always come down. Hindi mo pwedeng ibalik sa Diyos. Di ba? Hindi mo pwedeng, kunwari, pagtrabahuhan mo, Lord, binabalik ko yung grace sa'yo. Pagtatrabahuhan ko, hindi. Kasi ang biyaya, lagi siyang pababa. Laging ikaw lang yung nakakatanggap. Amazing, no? Sabi nga, grace by definition means that God gives us what we don't deserve and could never earn. And tatandaan nyo, hindi nyo kayang, i-earn. Hindi nyo kayang pagtrabahuhan. And sabi nga, there are two thoughts behind the truth of God's grace. You deserve eternal punishment for your sins, and you do not deserve God's grace and can never earn it by anything you say or do. Kaya imagine niyo yung isang bangkay. Ayan, pagka labas mo dyan, meron kang bangkay na nakita. Tapos maya-maya, yung bangkay na yon ay nadagdagan. 2 na sila. Tapos naging 5, naging 10, hanggang sa pinagpatong-patong na yung mga bangkay. Hanggang sa libo-libo ng mga bangkay yung nakita mo. Alam niyo, pag nakatingin daw sa atin ang Diyos, yun ang nakikita niya, mga bangkay. Kapag walang biyaya ng Diyos, ang mga nakikita niya ay mga patay. 'Di ba? And again, may pag-asa pa ba pag patay na? Wala, 'di ba? Kaya sabi, according to Ephesians 2, that is what God sees when He looked down from heaven. Wala siyang makitang mabuti, wala siyang makitang mga achievements. Sabi, not our fame or our wealth. God sees death on every side. He sees dead men walking. Ayun yung paulit-ulit, di ba, na sinasabi ni Pastor Mon noon, na ang totoo, halimbawa, pag pumunta ka dyan sa MNHS, hindi naman talaga buhay ang mga estudyante dyan. Ang mga nakikita mo dyan, yung living dead. Yung mga zombie, di ba, na naglalakad. Pero, yun nga, apart from Christ, sila ay mga patay. Kaya nga nagpapasalamat tayo kay Lord kasi, ayan, nabalitaan ko lang din, nasa soldiers pala, di ba? Praise God doon, weekly magkakaroon ng campus doon.
So, igagather yung mga estudyante, tapos share natin, di ba? Kaya praise God, kasi gumagawa talaga. Naalala ko kasi yung prophecy sa It's Supernatural, na unprecedented daw yung mga mangyayaring revival, tsaka evangelism sa mga susunod na araw at panahon. Kaya, abangan natin yon, di ba? So, yun yung meaning ng grace. Alam niyo na, ano ang ibig sabihin ng grace? Unmerited favor of God. Hindi mo deserve, pero binigay sa'yo. Okay, sunod naman, the implications of grace. Ano naman ang pinapahatid o pinapahiwatig pala ng grace? Sabi ng Ephesians 2, 6-9, okay naman magbasa. 1, 2, 3, go. And God raised in order He might show the incomparable riches of His grace and express His Jesus. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Yan. So, sa verse naman na yan, tatlo rin ang mapapansin nyo na ginawa sa atin ng Panginoon. Una, sabi dyan, raise. Tapos sunod, seated, tsaka save. Sabi nyo nga, raise, seated, tsaka save. O, gising. Sabi nyo, raise, seated. Hindi naman kayo galing sa mission, ha? Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, gising. Ayan. Sabi mo, raise, seated, tsaka save. Kailangan maalala nyo yan kasi yan ang katayuan nyo. Kayo ay binangon. Yan. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang binangon yan? Binangon. Tapos nakaupo. Tapos ano pa? Niligtas. Ulit, binangon, nakaupo, at naligtas. Yan, ibig sabihin ng binangon, di ba, talagang deads na deads noon, double dead. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, binangon. Di ba kaya nga minsan ako, pinapaalala ko sa sarili ko yan, na kapag ikaw nanlulupay-pay ka, di ba, talagang deads na deads yung feeling mo, paalala mo sa sarili mo na binangon ka na ng Panginoon, kaya literal, bumangon ka dyan. Amen? Bumangon ka sa pagkakasadlak, bumangon ka sa discouragement, bumangon ka sa hirap ng buhay na nararanasan mo. Kasi ang totoo, binangon ka na ng Panginoon. Amen? Ikaw ay may pag-asa na. Kaya wag dapat ganyan ang mukha mo. Di ba? Na walang pag-asa. And pangalawa, seated. Ibig sabihin ng seated, pinaupo ka kasama ni Kristo. Kaya nga ang tawag sa atin, pare at hari. Ano man ang i-command mo, ano man ang ipag-utos mo o i-demand mo, mangyayari. Diba? Whatsoever you ask in His name, He will give it, He will do it. Yan ang ibig sabihin nun. Kaya nga sa spiritual warfare, tinturo nila Kenneth Hagin, pag ito naintindihan mo, hindi ka papadown ng ganyan. Hindi ka ano na lang sa demonyo, papadaig. Bakit? Kasi kasama kang nakaupo ni Jesus. Dalawa ang katayuan natin. Andito tayo ngayon, nakaupo kayo dyan at nakikinig sa akin, pero in spiritual realm, nakaupo kayong kasama ng Panginoong Jesus. Kasama niyang nagahari. Di ba? Kaya pag pinag-utos mo, mawala ang lahat ng mga demonyo ng mga sakit. Susunod yan sa'yo. Bakit? You are seated in Him with Christ. Di ba? Amen? Di ba? Kaya ka may authority, kaya ka may power, kasi seated ka. Okay? Tapos sunod naman ay save. Niligtas ka ng Panginoon. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, hindi ka nilagay lang dito sa bingit. O, niligtas na kita. Gabi ikaw na bahala. Diba? Hindi ganon. Talagang nilagay ka sa solid rock. Ibig sabihin, kung ikaw ay niligtas, ligtas ka talaga. Huwag mo nang pagdudahan yun. Diba? Minsan noon, sinasabi nga sa akin ni Ate Beck, kasi ako rin, mahilig din ako magduda noon eh. Parang inisip ko kung save ba ako. Sabi ni Ate Beck sa akin, kapag pinagdududa ka ng demonyo na save ka talaga. Kasi ang gusto niya, umalis ka. Ang gusto niya, pagdudahan mo yung kaligtasan na binigay sa'yo ng Panginoon. Diba? Pero ang totoo, sino ang kaduda-duda? Ang Diyos o ang demonyo? Sino ang makatotohanan ang sinasabi? Ang Diyos o ang demonyo? Sagot, ang Diyos. Kaya mas maniwala ka sa Kanya. Kung sinasabi ng Bible na you are saved, isa pamuhay mo yon, maniwala ka. 'Di ba? Mamuhay ka na para kang ligtas. Ay, hindi ka para kang ligtas, naligtas ka na. Amen. Amen. Kaya sabi nga dito, He takes dead men
and raises them. Yan ang ginawa ng Panginoon. He takes enslaved men and seats them with Christ in heaven. He takes condemned men and saves them from judgment. Kaya sa totality, sabi nga dyan, grace is thus God's total answer to the moral ruin of the human race. Sira ang buhay mo, ang sagot ng Diyos dyan, biyaya ng Diyos. And it is such a complete answer that nothing else could ever be added to it. Wala na tayong maidadagdag. Kaya nga, ang napakagandang kwento nito is yung illustration tungkol sa judge. Di ba? Na our judge becomes our savior. Naalala niyo yung kwento ng isang babae, nagdadrive kasi siya. Ngayon, sobrang siguro excite sa pagdadrive or nagmamadali, ang bilis mag-drive. Nahuli siya ng pulis. Kumbaga parang niya yung speed limit niya kasi. Dinala siya sa korte. Ngayon, sabi ng judge, may utang ka sa amin na ganitong penalty. Sabi ng babae, parang awa nyo na po, wala po akong ganyang kalaking pambayad, wala po akong pera. Hindi, kailangan mong bayaran to. Law is law. Diba? Sige na po, parang awa nyo na, i-release nyo na po ako, wala po talaga akong ganyan. Ang nangyari, yung judge, naawa siya. Ang ginawa niya, hinubad niya yung kanyang suot na pang-judge. Lumapit siya dun sa babae, binigyan niya ng cheque yung babae, tapos yun yung pinangbayad ng babae. Nagigets niyo yung point? Na tinanggal niya muna yung pagiging judge niya, lumapit siya dun sa babae, kaya yun ang ibig sabihin nito, na our judge becomes our savior. Na dahil law is law, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero hindi mo mabayaran yon dahil wala ka namang walang hanggang buhay, di ba? Yung merong walang hanggang buhay na lang ang nagbayad nun. Sino yon? Si Jesus. Kaya nga, hinubad ni Lord yung kanyang pagka-Diyos, dumito sa atin, nagpakatao, at siya yung nagbayad. Naintindihan? Kaya nga, yan ang kwento ng grace natin. Yan ang kwento ng kaligtasan natin. Kaya sabi nga dito, ito maganda to. Salvation is a work of God from first to last. Okay? Nung ikaw ay naligtas, wala kang ginawa. Di ba? Sino dito naligtas dahil pumunta siya sa church? Wala, di ba? Wala namang, pustahan tayo, walang pupunta sa inyo. Di ba? Yung magkukusa. Pero alam niyo bakit kayo lumapit sa Diyos? Kasi lumapit din siya sa inyo. May nag-share sa inyo. Amen? May nag-share kila Aaron, may nag-share kila Meljan, kila Gabi. Kaya kayo nandito. Kaya ang salvation, gawa yan ng Diyos from first to last. It starts with God, continues with God, and ends with God. Kaya yung mga namomroblema, ligtas pa ba ako? Ang dami ko ng mga ginawang kabalbalan. Diba? Tatandaan natin na ang salvation, it starts with God, continues with God, and ends with God. And sabi nga, anything we do is in response to do what God has first done for us. Kaya yung mga ginagawa natin, yung mga kabutihan, di ba, yung mga good works, ginagawa natin yon kasi dahil sa kabutihan din ng Diyos na unang ibinigay sa atin. Okay? Kaya nga sabi nga dito, nothing you have done or ever could do can contribute in the least to your salvation. That includes water baptism, whether as an infant or adult. That includes the baptism you receive at church. Sabi nga, I can hold you down so long that you'll come up singing Amazing Grace, but that won't make you a Christian or forgive even one of your sins. Kahit nga yung mga paglilingkod na ginagawa natin dito, di ba? Kahit magkanda, rapa ka pa magtamborin dyan, hindi yan ang magliligtas sa'yo. Di ba? Kahit ibigay mo pa yung best mo, hindi yan yung magliligtas sa'yo, kundi yung biyaya ng Diyos. Kaya sabi nga, as long as you trust in your own good works to any degree, you can never be saved. Sabi, the reason is clear. Those who trust in themselves will never truly trust in Christ. It's not Christ plus your good works, it's faith in Christ plus nothing and minus nothing. Naintindihan? Wala kang maidadagdag, wala ka ring maibabawas. It's all because of grace. And sabi nga, through grace, our judge has become our Savior. The face of God is changed from judgment to mercy. Through the atoning work of Jesus Christ, the one who would condemn now becomes our Savior. And sabi, this truth, once understood, takes away our terror of God's judgment and replaces it with joy and boundless peace. This is why we sing, we pray, we praise, we rejoice.
This is the only ground of our hope. This is the reason for our assurance. God's grace gives us peace and fills us with joy unspeakable and full of glory. Kaya dapat, yung rason natin, bakit tayo masaya, bakit tayo nagpupuri sa Diyos is because of God's grace. Amen? Amen? Parang di ka na masaya. Sabi mo sa katabi mo, masaya ka ba? Yeah. Okay? And last na lang, ito, may demand of grace. Ito yung tatandaan natin. Dahil tayo ay saved by grace and namumuhay tayo by grace, ayan, meron dito tinatawag na demands of grace. Ibig sabihin, meron ka rin kailangan gawin. Meron ka rin part, di ba? May hinihingi pa rin ang grace. Sabi nga dito sa Ephesians 2:10, "For we are God's workmanship created in Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance for us to do." Ito yung tumama rin sa akin, which God prepared in advance for us to do. Na hinanda na noon pa man ng Panginoon, nang sa gayon, gawin natin. And sabi nga, ngayon, humaharap na tayo sa objection ng teaching of this sermon, which is that grace produces careless living. Totoo naman, di ba? Na baka ang nasa isip nyo ngayon, o baka nasa isip ng mga leaders dito, o kahit ni Ate Mer, di ba? Na dahil grace ang pinag-aaralan natin ngayon, ayan na naman, magkakasala na naman ang mga tao. Ayan na naman, magpapabaya na naman ang mga tao. Aantukin na naman ang mga tao. Di ba? Magpapabaya na naman sa Kristiyanong pamumuhay ang mga tao. Hindi ganyan ang grace. Ito po ang grace, kaya ako nililinaw sa inyo. Sabi, many people fear grace because they think it leads to a who cares attitude. Sabi ng iba, ligtas na ako ngayon. Sabi, so now I can whoop it up like the people of the world. Makinig na, pang-apat na ako. Dito na ako magpe-preach talaga. Sabi, to which I reply, that anyone who uses grace as an excuse to sin shows they have never understood His grace in the first place. Yan. Sa mga nakikinig nito at ang intensyon nyo ay gamitin ang biyaya ng Diyos para magkasala lang ng magkasala, nagkakamali kayo. Kasi kung yun ang mindset nyo, hindi nyo talaga naintindihan ang grace ng Panginoon in the first place. Amen? Kaya ang totoong naligtas ng biyaya ng Panginoon, gumagawa na ng good works yan. Gumagawa na ng kabanalan yan. Di ba? Hindi niya ginagamit yung grace para lang magkasala, kundi ginagamit niya yung grace para to sin less, para bawasan ang kasalanan araw-araw. Pero ito nga, but it may be fairly asked where works fit in. Pastor, kung ligtas lang pala tayo by grace, saan papasok yung good works dyan? Sabi dyan, if they don't save, what difference do our good works make? Sabi dyan, verse 9 tells us that salvation is not by works, while verse 10 tells us that we are created for good works. Kaya huwag kayo malilito. Perhaps, this little comparison will make it all clear. Ito, sige, picturean nyo, i-my day nyo, di ba? Yan ang paglalarawan dyan, yan ang, dapat nating tandaan dyan. Huwag kayo malito dyan. Sabi dyan, we are saved by grace and not by works, pero pagbabalanse, we are saved by grace unto good works. Diba? Again, hindi ka naligtas ng good works mo, pero naligtas ka para magkaroon ng good works. Gumawa ng mabuti. Sabi mo sa katabi mo, gumawa ng mabuti. Taas ang kamay ng tanggap na si Lord. Taas ang kamay. So ngayon, kung tanggap mo si Lord, ine-expect ng Panginoon na gagawa ka ng mabuti. Amen? Kaya dito, ang tanong naman dito, Pastor, paano yung gawa ng mabuti? Yung may mga charity pa nga, pero walang relationship kay Lord. Diba? Gaya ng sinabi ng Bible kanina, our righteousness is just filthy rags from the Lord. Kaya naman, kung gagawa ka lang ng mabuti, pero wala sa'yo si Jesus, baliwala lahat ng yon. Kasi para ka lang nagbura ng ng pentel pen, tapos ang ginamit mo rin, pentel pen din. Madumi. Hindi mo kayang burahin ang dumi mo sa pamamagitan din ng dumi. Ako, naranasan ko yun. Binura ko yung tapos ang dumi ng ginamit kong basahan. Nairita lang ako, naasar lang ako. Diba? Kasi hindi mo pwedeng ganunin yun. Sabi nga, grace is the source of our salvation. It is also the motive for the living the Christian life. Kaya sabi, good works are not the ground of salvation. They are the result
of salvation. Hindi siya yung puno, hindi siya yung pinakapuno, 'di ba? Siya ang bunga, 'di ba? Yung good works ang bunga ng kaligtasan. As someone has said, after you are saved, everything else in your life should be one big P.S. Lord, in which you say, "Thank you, Lord, for saving my soul." Yan ang kinakanta ng choir kanina. Na kaya ka naglilingkod, kaya ka kumakanta, kaya ka andito ngayon, because dahil naligtas ka ng Panginoon. Hindi ka nandito para maligtas. Amen? Hindi ka dito para, wala ka dito para i-work out mo yung salvation mo na yung maligtas ka totally. Niligtas ka na ng Panginoon. Kaya mo lang ginagawa yan. Bakit? Kasi ligtas ka nga. Diba? Niligtas ka na niyan. Naintindihan nyo? Huwag kayong malilito. And sabi nga, God's grace is the guarantee of our salvation. This is a wonderful truth. Some people, eto makinig, lalo na sa mga matatagal na, some people believe in getting saved by grace and staying saved by works. That is patently impossible. Di ba? Kunwari si Shai, naligtas na siya ng biyaya. Pero, iniisip niya, maliligtas pa rin siya. Aabot siya ng rapture sa pamamagitan ng good works niya. Mali siya. Okay, bakit? Kasi ang grace pa rin ang magra-rapture sa'yo. Di ba? Kaya sabi nga, ang ibig sabihin lang niyan, when God starts, He finishes. Ayan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ayan, ma-encourage ka na. Ayan. Tapos sige, ayan, makonsensya ka na. Ayan. Bakit? Kasi kung ano daw ang sinisimula ng Diyos, tatapusin niya. Sabi, we are not saved because we hold on to God's hand, but only because His almighty hands hold on to our tiny hands. Amen? Kaya ka naligtas ngayon kasi hawak ka ng Diyos. Hindi ikaw yung humahawak sa Diyos. Kaya mali yung mga prinsipyo natin, drama-drama natin, buti nga, nakakahawak pa ako kay Lord ngayon. Mali ka. Tampalin mo, mali ka. Kaya ka nandyan ngayon kasi hawak ka ng Diyos. Akala mo, kaya mo kinaya yung problema na yan dahil sa'yo, dahil strong woman ka? Pa-strong ka pa dyan? Diba? Bakit? Dahil strong ang Diyos mo. Amen? Amen yun. Sabi niya, He holds us with, hindi pa tapos, Grace. Ito naman si Grace eh. He holds us, we don't hold Him. Amen? Hawak niya tayo, hindi tayo ang may hawak sa Kanya. Kaya nga, ang hawak talaga ng Diyos sa atin, ganito. Aaron, pakita mo, ganyan. Di ba? Hindi ganyan. Kasi bakit? Pwede kang bumitaw. Nakita niyo ba sa dulo? Dito naman, sa kabila. Ganto, Althea, ganyan. Ang hawak ng Diyos, ganyan. Kasi kapag bumitaw ka, bitaw. Hawak ko pa rin si Althea. Naintindihan? Amen. Ganon. Di ba? Hindi yung parang holding hands na ginagawa niyo sa asawa ha? Yung ganun talaga. Amen? Amen. Okay, kaya kapag ikaw, di ba, pag dating mo ng langit, wala kang may pagmamalaki doon. Lord, kaya po ako nandito because of your grace. Di ba? Hindi yung, Lord, di ba, kunwari si Aaron, bishop na siya sa, o kaya naman, propeta, di ba? Propeta na siya in the future. Lord, kaya ako nandito. Bakit? Kasi nakapagpatayo ako sa ng church sa Mindoro. Di ba? Nakapagpatayo ako ng church sa Zamboanga. Kaya karapat dapat ako dito. Hindi. Bakit? Kasi because of God's grace. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga, ito, napakaganda nito. Sabi, grace found us, grace will keep us. Grace will not let us go. Amen? Di ba? Di ba? Nahanap tayo ng grace. Ang grace ang nagkikip sa atin, and grace will not let us go. Kala mo ganon-ganon lang? Yon, di ba? Talagang susundan ka ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nakakatawa yung mga bumabalik, no? Di ba? Bakit daw sila bumalik? Kasi talagang kinukonvict po ako ni Lord. Pag nagwo-work po ako, kinakausap niya po ako. Di ba? Kasi ganon ang, His love keeps following me. Tanim na yon, tanim na ng salita ng Diyos, ng biyaya ng Diyos. Di mo maitatanggi yon, naging mabuti talaga ang Diyos sa iyo. Amen? Amen. Kaya, halimbawa, pag feeling mo, yung parang nagiging masama ka, naaalala mo, hindi talaga ako ganito eh. Hindi ako pang tugs, di ba? Parang minsan may tugs, pero hindi eh. Iba na ako eh, ganun na ako. Diba? Tamborin na yung sinasayaw ko, hindi na ako pang dito eh. Amen? Ayan na, laging tatandaan yan.
And sabi, those whom God saves, He saves forever. 'Di ba? Yun nga lang, 'di ba? Pero yun nga, ligtas magpakailanman. Yun nga lang, minsan may mga ano tayo, 'di ba? Dilema tayo sa mga, halimbawa, tumatalikod kay Lord. Siyempre, unang nasasaktan si Lord. 'Di ba? Pero at the same time, kasi may mga peklat na naiiwan 'yan. 'Di ba? Kaya kumbaga hangga't maaari, sabi nga nung isang preacher, kung nalaman mo na tong message na to, kailanman wag ka nang umalis kay Lord. 'Di ba? Kasi siyempre, gusto mo pa bang maranasang madapa, 'di ba? Yung mga ano, 'di ba? Naalala niyo yung ano, kinuwento ko sa inyo, yung pinagpapastor siya ni Lord. Ayaw niya, umalis siya. O anong nangyari? 'Di ba? May masamang nangyari sa kanya kasi wala siya sa protection ni Lord eh. May masamang nangyari sa kanya, napilay siya. O pagbalik niya kay Lord, nagpastor siya. Pero pilay na siya. 'Di ba? Maganda sana nung nagpastor siya, buo pa sana, 'di ba? Talagang makakapunta siya sa kung saan-saan, 'di ba? Makakasakay siya sa Mindoro, sa bangka, 'di ba? Ng ano. Mahirap nang magmisyon pag ganun. 'Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka nang tatalikod. 'Di ba? Talagang dapat yung maging thankful ka na, ay ito, ganito pala ako kamahal ni Lord. Kaya hindi na ako tatalikod sa kanya. 'Di ba? And sabi nga, not one of God's children will ever be lost. Oh, amen. Yan ang nakaka-touch talaga. All His sheep will eventually find their way home to heaven. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, mahahanap mo yung way pabalik. Diba? Kaya minsan, hindi totoo yan yung ano, yung parang, Lord, nawawala na ako. Diba? Lord, hawak ka kasi sa akin. Diba? Hindi ka nawawala sa paningin ng Diyos. Akala mo lang nawawala ka. 'Di ba? Nawawala ka lang sa sarili, pero ang totoo, 'di ba? Bantay ka ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung mga ginagawa mo, 'di ba? And sabi nga, eto naman may tanong dito, makinig. May nagtanong kasi, sabi, am I too bad to be saved? Yan, para sa mga parang feeling nyo masyado kayong masama, ang tindi na mga kasalanan nyo. May gumawa ng article o libro patungkol dyan, yung subject patungkol dyan. Sabi niya, many years ago, si Dr. Louis Perry Schaeffer, the founder of Dallas Seminary, wrote a monumental treatise on this subject. He gave his book a wonderful title, calling it Grace, the Glorious Theme. Ito yung sinasabi niya sa topic na yun, sa subject na yun. And so it is, no word is sweeter to the sinner's ear. No word brings more joy to a child of God, and no word is more repulsive to the self-righteous. It may be that someone reading this word says, I am too bad to be saved. If you would say that about yourself, I have some very good news to you. Sabi niya doon, grace means you can never be too bad to be saved. Sabi, grace is God's good news to you. Amen? Sabi, how far can a person go in sin until God will no longer forgive them? Ito, makinig. How far can a person go in sin until God will no longer forgive them? The answer is, no one knows, because no one has ever gone far enough to find out. Amen? 'Di ba? Wala parang sinasabi lang nila, malayo ko na kay Lord. Malayo na ako kay Lord. Pero wala. Hindi pa rin malayo. Bakit? Kasi kaya pa rin silang abutin ni Lord. Amen? Kaya nga 'di ba, yung mga kinakanta ng mga bata, dapat iniisip niya, higher than the sky, deeper than the water. Than the ocean, wider than the universe. Oh, wonderful love. Ikaw, nalangoy mo na yung pinakamalalim na ocean sa mundo. Nang ikaw lang, yung ganun lang. Hindi ka gagamit ng submarine. Hindi, no? Ikaw, Naldron, nabot mo na yung pinakadulo ng kalawakan? Hindi. Di ba? So, ganun din. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi mo siya pwedeng maubos. Di ba bakit? Kasi unlimited siya. Amen? Unlimited. Pero ito ang babala, Sino nakakain dito sa unlimited wings? Tsaka unlimited samgyup. Di ba may mga unlimited tayo? Oo, unlimited, pero may limit. Di ba? 2 hours ka lang mag-a-unli, ha?
Hindi naman pwedeng may ano ka pa dyan. May mga baka ka dyan sa Aqua Plus mo. Baka, yan parang may mga limit na, ganyan, hindi pwedeng iuwi, ganyan, ganyan. May mga limit lang. Di ba? Unlimited, pero tatandaan natin, meron siyang yung time. Di ba? Time period. Parang, di ba, pag pinag-aralan nyo kasi yung Bible panorama, may dispensation of law, dispensation of ganito. Tayo ngayon, 2024, nasa dispensation of grace tayo. Ibig sabihin, bukas pa ang pinto ng Noah's Ark sa atin. Kaya dapat pasok ng pasok. Mga nanay natin, papasukin natin, tatay, pasok. Pero, again, basahin niyo yung Bible niyo, dulo. Darating yung time, isasara na yan. Matatapos ang grace period. Alam na alam niyo yan, sa mga thesis, sa mga project na mga, teacher nyo. Uy, may lagnat si ma'am. Ayan, may grace period. Diba? Uy, sabi ni ma'am, may diba? Pero, darating ang time, may final defense. Diba? May final exam. Diba? Kaya dapat, habang bukas pa yung grace ngayon, talagang pasok ka. Diba? Amen? Amen. Huwag mong sayangin. Diba? Kaya dapat po, ito yung isipin nating maigi. Kaya yan yung sinasabi ko sa inyo, yung ocean, diba? Wala pang nakarating sa pinakailalim niyan. At saka yung kunwari si Althea, swimming pool lang ang kaya niyo. Pero yung ocean hindi. Ganon din sa pag-ibig ng Diyos. Okay? Kaya sabi nga, ito na yung last natin, conclusion. Conclusion, God's grace is truly the heart of the Christian faith and the sum of our message. It is the beginning, middle, and end of the Christian life. And last, sabi nga, we are saved by grace, kept by grace, taken to heaven by grace, and throughout eternity, we've no less days to sing His praise than when we first began. So yan yung isang stanza ng Amazing Grace. Amen? Amen. Kaya ang grace ng Panginoon, again, una, kailangan natin siya. Okay? Pangalawa, merong meaning ang grace. Grace is unmerited favor of God. May implication, di ba? Pero may demand. Ano yung demand na yon? Na kailangan, kung naniniwala ka sa grace ng Panginoon, i-share mo sa iba. Magkaroon ka ng good works. Amen? Pero alam nyo, ako, napag-aralan ko man to, hindi ko siya para, lisensya na para magkasala. Kundi siya yung encouragement ko para mas lalo pang magtino, mas lalo pang mag-ayos sa buhay. Kaya may kakilala ba kayo na parang sobrang bait na tao? Tapos guilty kayo pag nasasaktan nyo yung tao na yon. Di ba? Alam nyo, ganun ang Diyos. Di ba? Na sobrang bait ng Diyos, sobrang buti ng Diyos, dapat nasasaktan tayo kapag nasasaktan din siya. Amen? Di ba? Kasi yun nga yung iniiwasan natin yung sa Revelation. Bakit kaya hindi tinawag na wrath of the lion? Ang tawag wrath of the lamb, ang galit ng tupa. Kasi ibang klase magalit ang mabait. Ibang klase magalit ang tupa. Di ba? Kasi nakikita natin, tupa, maamo. Di ba? Dito, nakita natin si Jesus Christ, hindi sumasagot, di ba, nung time na yun. Pero darating yung time, di ba? Dadating siya dito bilang King of Kings, Lord of Lords. Diba? Tapos ang sinasabi ng Bible, mararanasan ng lahat ng mga hindi tumanggap sa Kanya, ng lahat ng mga nagbaliwala ng biyaya niya, yung wrath of the Lamb. Nisip ko, paano kaya yun? Diba? Kaya minsan noon, sinasabi ng, parang naririnig ko lang sa mga sabi-sabi, paano kaya tumagalit itong tao na to? Napakabait nito Parang ako ayokong maranasan yun, yung galit ng tupa ng Diyos o ng kordero ng Diyos. Kaya dito, ang pinakamensahe sa atin, una, ang tanong, thankful ka pa rin ba sa biyaya ng Diyos? Are you grateful sa ginawa ni Jesus Christ? Pangalawa, sinishare mo ba yon, yung biyaya na yon, sa ibang tao? O masyado kang malupit? Yan, ang lupit mo, hindi ka nagpapatawad, tinitigasan mo, di ba? Tatandaan mo, di ba, recipient ka lang, tumanggap ka lang din ng biyaya ng Diyos. Kaya pass it forward. Amen? Amen. Okay?